Hello mga kakambing, mga people. Kahapon ito after lunch, gumawa ako ng bread. Gumawa ako ng sliced bread at gawin kong ensaymada yung kalahati. In a mixing bowl, naglagay tayo ng 1 3/4 cup warm milk. Naglagay tayo ng 1 large egg, dapat yan. 2 itlog dahil small yung meron ako dyan. 1/4 cup ng sugar, 1 tablespoon ng yeast, and 4 1/2 cup ng all-purpose flour, at 1 teaspoon ng baking powder and 1 teaspoon ng salt. Mix all together until maka-form tayo ng dough. And then, ilagay natin ng 1/3 cup ng softened unsalted butter. After natin nalagay yung butter, imamasa natin yan ng 7 to 8 minutes or 10 minutes, mas maganda na dire-diretso yung pagkamasa. Kung manual naman or by hand yung gamit nyo, mamasahin nyo yan ng 15 minutes. Sa paggawa ng bread, napaka-importante yung pagmasa. Kailangan talaga mamasa ng mabuti yan until makakreate tayo ng very soft, elastic, hindi na madaling mapunit na dough. Sa mga allergy naman sa mga itlog, pwede naman kayong mag-substitute ng yogurt. Yung 1/4 cup ng yogurt is equivalent yan ng 1 large egg. Then, ganito na yung itsura ng ating dough pagka makinis na at hindi na madaling mapunit, ay goods na yan. Pwede na yan siya paalsahin ng 1 hour. So, kailangan talaga natin makakreate ng elastic, ganyan. Hindi na siya madaling mapunit pagka okay na yung dough. Ibig sabihin, meron tayong malambot na bread pagkatapos nating i-bake. Yan talaga yung pinaka-importante dyan, yung pagmasa and proofing. Then, after na masa, ilagay natin yan sa bowl na merong mantika or butter. Tapos, paalsahin natin yan ng 1 hour until mag-double ang size. Sa mga oras na yan, nag-double na yung size. Triple pa nga. So, maganda talaga yung pagtubo ng ating dough. Make sure din yung ating yeast ay active pa, hindi pa siya kupas, hindi pa siya patay. Huwag kayong gumamit ng sobrang lamig na tubig, sobrang lamig na gatas, or sobrang init na tubig, sobrang init na gatas, or yung yeast, iwasan nyo na madikit dun sa salt. Ang recipe na to, makagawa kayo ng 2 loaf bread. Pero yung sa akin, ay yung kalahati ng dough ay hinati ko siya. Yung kalahati ay ginawa kong loaf bread, and then yung kalahati ay ginawa kong ensaymada. Itong recipe na to ay pwede nyong gawin tong ensaymada lang lahat. Sa pagmulde naman ng ating loaf bread, i-flatten lang natin yan ng konti. Mga square, gumawa tayo ng square, and then i-roll natin ng super siksik. Super siksik kasi nga, kailangan natin makakreate ng loaf bread na wala siyang space or walang mga butas-butas. Second time ko pa lang gumawa ng sliced bread at sobrang tuwang-tuwa ako dahil hindi naman talaga siya nag-failed. Sobrang sarap at sobrang lambot. Sinadya ko talaga nung nakarang araw na hindi ako nagpabili ng sliced bread kasi nga plano kong gumawa. Nung una ko kasing gawa nito, wala yung mga amo. Gusto kong itry na meron sila. Ay, nandito pala sila. Nakadalawang repeat tayo, flatten, then roll, and then flatten again, and then roll. Sundan nyo na lang yung ginawa ko sa video. Gumamit tayo dyan ng loaf pan at then ilagyan natin yan ng butter. Then paasahin natin uli yan ng 1 hour. Tatakpan lang natin yan ng cling film or malinis na towel. Yung kalahati naman ng dough ay ginawa ko ngang ensaymada. At dahil sa pangkain lang to, hindi na kailangan timbangin. Depende yan sa inyo kung gaano nyo kalaki gusto. Meron na tayong munggo ensaymada. Ito naman yung ginawa ko ay classic lang talaga. Pwede kayong maglagay nito ng cheese sa loob, palaman, or di kaya butter. Pero ito nga ay classic lang yung gawa natin ngayon. After ko na-divide yan, ay binilog-bilog ko muna. Pagkatapos ko namang binilog-bilog yan, ay pinahinga ko muna yan ng at least 10 minutes yung dough para ma-relax. After ng mga 10 minutes, i-flatten natin ng konti at pahaba lang siya, paslant pa, parang oval. Tapos, saka natin yan, lagyan ng palaman kung gusto nyo, o di kaya butter. Pero dahil sa plain lang to, roll ko na yan agad. And then, paikot lang natin hanggang sa mahaba siya konti para ma-form siyang ensaymada. Meron pa talaga akong gustong gawin ng tinapay na hindi ko pa magawa-gawa, yung chocolanay ng Tagum. Dati kasi, pag magbiyahe yung mama ko galing sa Laak, papuntang Tagum, isa sa aming mga magkapatid, sasama. Tapos, favorite namin yung mag-stop over yung jeep yung namin dati, sasakyan or yung bus. Favorite namin mag-stop over para mamili yung mga pasahero. At yung bibili namin is yung chocolanay. Sobrang sarap dahil napaka-init pa, fresh pa talaga. At basta masarap yung tinapay na yun, yung chocolanay na yun doon sa Tagum. So yung ensaymada pag form, ganun lang naman yan siya. Long lag, tapos lang natin yan paikot, ganyan. Para siyang parang uod na nagbaliko.
Ano nga ba yung Tagalog sa baliko? And then, ilagay natin yan sa baking pan na meron yan siyang butter din para hindi dumikit. And then, i-brush natin yan with egg wash or milk. Yung gamit ko dyan ay milk. After na brush yan, i-proof din natin yan ng mga 1 hour. Yung ating oven ay naka-preheat ng 325 Fahrenheit. Baba lang po ang Kailangan apoy. Talaga naka-preheat yung oven ng at least 10 minutes bago natin i-bake. Yung loaf bread, i-bake natin yan ng 35 to 40 minutes until mag-golden brown yung top. Yung ating ensaymada, gustong gusto ko yung kanyang outcome ng kulay, yung sa ibabaw. Pero yung sa ilalim yan, medyo natusta. Yung ating ensaymada, ibibake lang natin yan ng 12 to 18 minutes. Gusto ko kasi yung ensaymada na hindi siya magba-brown sa ilalim. At ito na yung ating loaf bread or sliced bread. Hintayin lang natin yan mag-cool down. Tingnan niyo naman, nag-bounce back talaga siya. So, sobrang lambot. Yung aking alagang bunso ay kinurutan na yan, hindi ko pa na-slice. Mainit pa nung time na yan, kinurot niya na talaga. And then, kaninang hapon, bukas, wala na kaming tinapay kasi nga naubos yan agad. Tinamad din ako kaninang gumawa. Dapat pala talaga, 2 loaf bread yung gagawin. Yung lambot niyan, until maubos, naglalas talaga yung lambot niyan. Pero dahil sa wala tayong preservative added, kailangan natin yan ilagay sa fridge kung lalampas yan ng mga 3 days. Lalo na pag mainit ang panahon, magmumolds yan. Para ma-slice natin ng mabuti, para magawa tayo talaga natin na slice bread yan, kailangan natin yan i-cool down ng maigi. Sobrang soft ng aking gawa talaga ng loaf bread. Hindi talaga siya failed. Sundan nyo talaga yung recipe. The secret is yung proofing time, yung timing talaga ng pagbe-bake, hindi over-bake. Tapos, yung ating pagmasa, kailangan talaga smooth yung ating dough. Kita nyo naman, walang butas talaga. So, kailangan natin ma-roll ng maigi. Tapos, si Bunso, ito yung kanyang dinner kagabi. Mainit-init pa yung tinapay na yan. Yung request niya ay lagyan ng sliced cheese at yung turkey. Tapos, kailangan natin ilagay yan sa kabasa or griller machine, yun yung kanyang gustong-gusto para mag-melt yung cheese. And then, ito naman yung ensaymada. Sa ensaymada naman, it's either margarine or yung butter, room temperature na butter or room temperature na margarine, and then asukal. Yun yung classic natin na ensaymada. Siyempre, ipa-cool down natin yan bago natin i-brush ng butter para hindi mag-melt or matunaw yung ating butter dyan. Tapos, ilagay natin yung sugar. Pero kung gusto nyo naman na with cheese yan, yung gagawin nyo gagamitan nyo yan ng confectioner sugar, tapos i-cream nyo muna yung butter with confectioner sugar, tapos saka nyo i-spread dyan, and then mag-shredded kayo ng cheese, saka nyo ilagay sa top. And that's our bread serie for today. Ito yung ganap natin kahapon, at yung recipe ilagay ko sa comment section, okay?